Pero meron pa rin dito isang pumukaw ng pansin sa akin. First time ko siyang nakita. Ay, hindi pa yan naka-solar, pangit yan. Pero look up. Ngayon lang ako nakakita ng e-bike na may seatbelt. Safety, Ayan, 6-seater siya. 500 kilos po yung capacity niya. Okay, laki ng gulong, ang kapal, and ang ganda ng tread niya. Meron na siyang bumper. Laki ang crown light. Mas maliwanag pa yan. Mas maliwanag pa yung crown light kaysa sa headlight. And parang may camera yata to, sir. Oo, sir, may camera yan. Yung likuran, Oo, para hindi ka na maaalangan o matras. Libre na ba itong trapal, sir? Yes, sir. Free na yan. Pati lahat ng mga accessories na nakakabit dyan, free na yan. Actually, sa tingin ko, personally, okay na yun. Kasi nakakita ko ng gantong e-bike din, almost same specs, sa ibang brand, umaabot ng 150,000. Alam niyo ba na ang salitang Kalamba sa Calamba City, Laguna ay nanggaling sa word na kalan at banga, kung saan noong unang panahon daw ay tinanong ng mga Espanyol ang isang babae na may dalang kalan at banga, at ang tanong is kung anong pangalan ng lugar. Pero ang intindi ng babae, ang tinatanong ay kung ano ang dala niya, kaya ang sagot niya ay kalan at banga. So speaking of kalan at banga, nandito po tayo ngayon sa Calamba City, Laguna, kung saan nandito tayo sa branch ng NXT E-Bike PH Laguna. So, meron pong dalawang branch dito ng NXT E-Bike PH sa Laguna, which is Calamba, and yung isa is San Pablo. So, ngayon, dadalaw muna po tayo at bibisita dito sa branch ng NXT E-Bike PH sa Calamba, Laguna. So, saan nga ba ito? Ang address po nila ay Unit 5 and 6 Cecilia Business Center, National Highway, Barangay Parian, Calamba City, Laguna. Ayan, lalagay ko na lang dito sa baba yung kanilang address and yung kanilang Facebook page na NXT E-Bike PH Laguna. So ngayon, tara, pasok tayo dito sa labas. Meron tayong dalawang units na, ayan, bagong-bago, kalalapag lang daw po ito na Voltaris. Ayan, Voltaris Pro. Meron din tayong NXT Dynamax, which is color black. So kung papansin niyo sa likod, parehas lang po siya ng ng kaha dito sa likod. Sa harap po, yan, pinagkaiba ng kanilang fairings din. Ito si mukhang Mini X Max. And ito, may pagka-Bergman ng dating na parang PCX, no? Makita nyo naman ito sa iba. Available to sa pagkakaalam ko, wala pang bumibili niya, no? So, available pa, pwede nyo puntahan dito sa NXT E-Bike PH Laguna, Calamba. Pasok tayo, speaking of, bago tayo pumasok, dala po natin si NXT Stormex, no? So, nakicharge tayo. Kung may unit po kayo ng mga NXT e-bikes, sa lahat po ng branches ng NXT, pwede po kayong paki-charge. So ayan, dala natin din ngayon si Yuki, which is dinrive ng ating tropa na si Vespar Moto. So follow nyo po siya, Vespar Moto, lalagay ko yung Facebook page. Ayan, so nag-charge tayo ng NXT Stormex tsaka ng ating NXT Voltaris Pro. So available units po natin dito. Sa pagkakaalam ko, itong si NXT Fusion X, si Porto, at saka si Silo Pro, meron na daw mga nagpa-reserve. So hindi ko naman masisisi kung bakit magpapa-reserve kasi talaga namang maganda. Actually si Porto, ayan o, kita niyo si Fusion X saka si Porto, pareha siyang classic looking. Yung classic looking ng Fusion X may pagkamaanga siya. Etong si Porto, talagang naman, parang mala Vespa type, kung classic lover ka. So in fairness pinagdikit-dikit nila yung white, talaga white Christmas ba tayo ngayon? And syempre NXT Silo Pro. In love din ako dito sa Silo Pro na to. Sold na daw to or may nakapag-reserve na, pero pwede po kayong magpa-reserve pa rin naman. Bukod sa 2 wheels po, meron pa rin naman tayong mga 3 wheels dito. Meron tayong 4 wheels. And available pa rin po ito, may Voltaris Pro White. Naalala ko dati, pahirap ang bumili ng Voltaris Pro White. Meron din po silang available na Voltaris Pro S, si Voltaris Pro S. Ayan, meron na siyang kasamang crash guard, may MDL, naka-gold mags. At guys, update, si Voltaris Pro S po, naka-air damping shocks na po siya. Ayan. Kaya pasensya na po sa mga bumili ng Voltaris Pro S dyan, na nauna, na hindi pa naka-air damping shocks. Maswerte po yung mga bibili pa lang ng Voltaris Pro S kasi naka-air damping shocks na siya ngayon. Stock na yun, so wala na kayo problemahin. Okay pa din po para sa akin yung air damping shocks, lalo na ramdam ko yung play niya kapag meron namang mga aangkas. So, ayan, meron pa tayong isang unit dito na lead acid. Ayan, si Voltaris. Pero ayan, yung Porto, ang cute din ng color blue, no? Ayos na ayos sa mga mahilig sa pastel colors. And meron din tayong mga
e-bikes dito na de-pedal pa, no? Mga naka-lead acid yan. And syempre, para sa mga nanay natin, sa mga grandparents, ayan, meron din tayong mga 3 wheels pala, sorry. Meron tayong 3 wheels dito, which is si Tri-Venture, no? Kita nyo naman. So, usapang e-bike, puro 2 wheels, pero meron pa rin dito isang pumukaw ng pansin sa akin. Hindi ako mahilig sa 4 wheels, no? Dahil puro 2 wheels tayo. Pero, para sa mga mahilig magnegosyo, o kung meron kayong hacienda, meron kayong malaking lupain, or kung gusto niyo naman na malaki kayo sa family, ito yung may suggest ko sa inyong 4 wheels e-bike. First time ko siyang nakita. At sir, ano pong name niyo, sir? JM po. So Sir JM, siya po ang driver na technician na ng NXC, no? So ano pong name ng unit natin? Titan po. Titan. Anong battery muna nito, sir? 60 volts, 45 amperes. 60 volts, 45 amperes, and With solar panel. naka-solar panel yan, guys. Tapos, 260 watts yung solar panel niya. Ayan. at yung panel niya, guys, mapapansin yung siya? manipis. Naka-monocrystalline siya. yan. Naka-embedded na siya sa roof. Yes. So, sa malayo, kung makikita nyo, ay, hindi pa yan naka-solar, pangit yan. Pero look up, naka-solar na po yan, no? And sir, pansin ko, 60 volts, 45 Ah. Tapos ang daming pwedeng maupo, 1, 2, 3, 6-seater 4, po yan, sir. 5, 6-seater. 6-seaters. Pero di ba sir, masyadong maliit yung 60 volts, 45 Ah? Hindi, okay lang yun, sir, kasi suportado naman siya ng solar. Oh, so yun pala yung kinagandahan, no? Hindi agad siya masyado matakaw mag-consume ng battery kasi nire-replenish siya ng solar kung ano yung nakukonsume niya na. 6-seater siya, and napansin ko, tignan nyo, ngayon ako nakakita ng e-bike na May seatbelt. seatbelt. Safety, Ayan. Para kung meron kayong mga anak dyan, mga chikiting na talagang makukulit, ayan, may seatbelt. Si driver may seatbelt, tapos kung mag-aangkas pa dito, and dito rin may seatbelt. Lahat yan, sir. May Sa likod may seatbelt, walang nawala. So ayun sir, 6-seater siya, tapos ilang capacity yung kanyang 500 kilos po yung capacity niya. kilos. Okay. Kita nyo naman, yung normal na mga e-bike kasi hanggang dito lang. Ganyan lang. Kasi dito yung gulong. Pero ito extended pa, no? Ayan. Tsaka, pansinin nyo, meron siyang extra tire. Spare tire. Spare tire. And isa rin sa napansin ko, ang laki ng gulong, ang kapal, and ang ganda ng tread niya. At ito pa, ang ganda nito kasi, meron na siyang bumper. So, pwede na to sa banggaan, no? Pwede na yan. Hindi Tapos, bukod sa meron na siyang headlight, meron pa siyang crown light. And sir, pakita mo yung crown light. Ayan, sir. Ayan. Ito yung kanyang headlight. At ayan ang crown light. Mas maliwanag pa yan. Mas maliwanag pa yung crown light kaysa sa headlight. And ewan ko na lang kung hindi nyo pa makita yung mga lubak sa kalsada pag gabi, no? So ayan, may crown light tayo na napakalakas. At sir, may napansin kasi ako dito sa harap. Akala ko nung una, dito parang may camera yata to, sir. Oo, sir, may camera yan. Pwede bang makita, sir, yung camera? Pag naka-reverse ka, makikita mo yung likuran. Oo, para hindi ka na maaalangan umatras pagka makikita mo agad yung Ayan, para sa mga bagong driver ng e-bike dyan, kung ayaw nyo nang lumingon-lingon, ayaw nyo tumingin sa side mirror. Hindi, tumingin pa rin kayo sa side mirror. Side mirror. Ito ay pa rin, assist lang naman to. So maganda siya kasi meron ditong, itong part na yan. Yan. Yan, ito to. Yan yung kanyang camera. So ayun sir, may napansin pa ako. Sige po, patayin na po ng ating So, good thing rin pala yan, pag umaatras, may tunog siya. At saka ang alam ko sir, yung signal light niya, may tunog din. Kakita nga natin sir. Kahit hazard na lang. Ayan. Pati side mirror niya, merong Oo. Pansin ko, iba yung tunog ng pag-atras, iba rin yung tunog ng magkaiba po sila. Signal light. So, alam mo kung umaatras ka or nagsisignal ka. Ayan, may hazard siya. Hindi siya malilito. Saka kung hindi kita dito sa baba, meron naman sa taas. Panis, e-bike. Dalawa yung fan sa loob. And in fairness, malamig talaga siya. Tsaka, pag sumakay ka guys, ito yung driver. Ito yung POV ng driver. O kung ikaw yung angkas, naka-seatbelt ka na. Kunwari, naka-seatbelt ka. Spacious siya. Medyo wide seat. Naka-seatbelt. May hawakan ka pa. Diba? May safety handle pa. Walang ganito sa two wheels e-bike. Walang hawakan
in fairness din naman, hindi ka rin mabuboring kung saan ka hawak. And kung ayaw mo humawak dito, meron siyang foldable armrest. Ayan, pwede ka magmuni-muni. May hawak ka lang dyan habang nagre-relapse. Ayan. Marami akong nakitang e-bike users, 3 wheels, 4 wheels, na may problema sa trapal. Libre na ba itong trapal, sir? Yes, sir. Free na yan. Pati lahat ng mga accessories na nakakabit yan, free na yan. Okay. So lahat, sir, na nakikita ko dito, as is tong buo na binibenta. Yan na po yan, sir. Okay, kasi marami all in na yan, all in. All in. Marami kong nakikita kasi, guys, na papakita, ang ganda. May trapal, may kung ano-ano. Tapos pag bibilhin mo na, magkano po? Ganyan po, ay, mura naman. Tapos pag sold na, ay, hindi po ito kasama, additional po payment dyan. Tapos pag gusto nyo po spare tire, additional. So ito, as a whole na, no? Package na yan. Package na. So sa madaling salita, sir, sa ganyang karaming nakalagay, magkano po ito? 109 yung cash niya. 109 yung cash. May discount pa ba yun, sir? Ano na yan, sir? Hindi na. Yung intro price na namin yun. Metro price pa yun. Intro price na namin. Intro price. Intro price yun. So, ayan, 109,000. May butal pa yun. So, 109,000 lang. Oh. Actually, sa tingin ko, personally, okay na yun. Kasi nakakita ko ng gantong e-bike din, almost same specs, sa ibang brand, umaabot ng 150,000. Okay, 150, 120. Oo. Pero ano pa yun? Pero minsan, wala pang solar, wala pang trapal, and iba pa, yun, wala pa ring crown light, wala pa ring electric fan. As in, 4 wheels lang siya na, alam nyo na, ganun. Pero ito, fully loaded yung specs. Para sa malalaking pamilya, gamitin nyo sa resort nyo, sa hacienda nyo, sa golf, no? Sa may mga golf course. Oh, yeah, pwede yan doon. Pwede. So, ngayon, sir, question. Saan po ba kayo pwedeng kontakin just in case gusto po nilang umorder? Sa namin, sa page namin na NXT Laguna. NXT PH Laguna. Okay, Laguna. So ngayon, ang kanilang address is Unit 5 and 6, Cecilia Business Center, National Highway, Barangay Parian, Calamba City, yes. Laguna. Ayan, meron pa naman silang mga e-bike dito katulad nito. Yan, itong 3 wheels na to. Ayan, pang biyahe. Hanap nyo 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels. May 5 wheels na ba, sir? meron 5 wheels na yung isa. Spare tire na. Ito. May 5 wheels naman. Hindi nga lang nakakabit isa kasi spare tire. So, ayan guys. Ang ganda rin, no? Kasi yung kanyang manibela, talagang parang nagdadrive ka ng ano. Oo, parang nagdadrive ng auto. Ng kotse, oo. So yun lang guys, maraming salamat. Kung meron kayong question tungkol sa na-feature natin e-bike ngayon, pwede nyo i-comment sa ating comment section. So yun lang guys, again, this is CV Ahemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-e-biyahe. Thank you sir! Kahit saan sa Pinas, tayo'y makarating sa kalsada ng buhay, di na kailangang maghintay.